Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka dyan with evidence. Buti pa itong si Congressman Marcoleta. Pinagtanggol si VP Sara, pinaintindi sa maraming kongresista kung gaano ka-powerful at kung paano respetuhin ang vice presidente natin. Oo nga, itong si Marcoleta ay naging kaalyado ng Uniteam. Pero wala na ang Uniteam. At alam naman natin na ang gusto lang ni Marcoleta ay fairness to all. Para walang gulo, walang bashing. Pinaintindi ni Marcoleta sa ating lahat. Na dapat kahit ganun man umasta ang VP natin, may karapatan naman siyang umasta kasi Vice President siya. Tayo, mga Pinoy, ang nagluklok sa kanya. Pero hayaan naman natin siyang i-experience or bigyan ng napakalaking respeto. O eto mga kabibiga, ito ang statement ni Marcoleta tungkol sa mga kongresista na parang feeling entitled, feeling mataas pa sila kay VP Sara. O ito mga kabibiga, na may napanood ako mga kabibiga ito. Wait muna kabibiga. Kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo ng na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President, pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Tama. Nandun na nga sa pangangalaga ng kuwa yan, kung nasaan man niya pinagtatalunan na, inaanalisa na, eh dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo. Kong Marcoleta, you're the best. Correct. Galing. Sobrang masaya ako mga Lods na nung nag-split ang Uniteam, nakita ko na si Congressman Marcoleta ay dun sa mga Duterte. I'm very happy. No? Kasi si Gadon naging bobo. Si Gadon kasi naging attack dog na ng mga Marcos eh. Correct. Pero I really admire Marcoleta kasi ever since naman si Marcoleta Fair siya, fair siya. saludo at idol ko yan talaga eh. Alam niya ang kanyang ginagawa. Nasa Duterte siya. And tama yung sinasabi ni Marcoleta. Totoo Yan naman. din ang nakuobserbahan ko. Vice President siya ng Pilipinas. Tama. Pero kung umasta itong mga buwaya na to, kung umasta itong ibang mga kongresista, gusto talaga nila lapain si VP Inday. True. Batikusin, tanungin na kung True. ano-ano, ipahiya for short. Hoy! Vice President yan ng Pilipinas? Kayong mga buwaya kayo, ha? Ilang thousand lang naman ang bumoto sa inyong mga inayupa kayo. Ang yayabang niya. Tama. O, yun mga kabibig. Yung tama naman din si Marcoleta, di ba? Kung titingnan natin, Vice Presidente, tapos yung confidential fund niya, in-explain nga ni Gloria Macapagal Arroyo, tapos na yun. Napag-usapan na yan 2022. Nasa sa Supreme Court na. Nasa COA na. Meron nang kaso ang OVP na kailangan lang panagutin or managot ang OVP. Nasa COA na lahat. Bakit ba itong Makabayan Black palaging binabalik itong confidential fund. Kayo nga, certification lang ang kailangan nyo. Wala pang auditing. Kung ganun man ang estilo nyo, kami ding mga tao hihingi din sa inyo. Kung kumusta ang auditing nyo, ano ba mga projects nyo? Meron nga ba kayong projects? Itong Makabayan Black, meron ba kayong project? Ramdam ba ang inyong mga ginagawang proyekto para sa tao? Parang hindi namin alam na existing pa lang kayo. Existing lang kayo kasi puro kayo banat ng banat. Puro kayo puna ng puna para maging relevant, para pag-usapan kayo. Pero kung magandang programa para sa Pilipino, parang wala kayo. Paki-mention nga kung ano ang nagawa ninyong programa para sa Pilipino. Kaya nyo kayang level up kung ano ang nagawa ni Vice President Sara? O mahihigitan ba ninyo ang ginawa ni VC
Presidente Sara Duterte. Kung mahihigitan nyo, edi, you have the chance, you have the rights na lapain nyo ang busy namin. Pero kung dalawa, isa, tatlo lang yung programa ninyo, tapos hindi pa klaro, ay tumahimik nga kayo. Wala kayo sa kumingkingan ni Vice President Sara. Kaya nga sabi ng ilang netizen, ay, alam na namin yung mga kulay niyo, yung mga dugo niyo. Magsisimula lang kayo magsalita dyan, alam na namin yung estilo nyo. Kaya hindi mo kami madadala sa sheminet, hindi kami madala sa sheminet. Mas lalo nang hindi kami madala sa shimming hot. Anong mas maganda, kabibig? Kabibig, sheminet or shimming hot? Ano ang mas masama? Sheminet or shimming hot? Naku, delikado yung shimming hot. Baka kung saang lupalop makarating ang utak mo. Baka hindi mo na alam kung ano ang pinagsasabi mo. Kung sheminet, parang social lang. Parang tuwang. Pero kung shimming hot, ay iba yan. Delikado yan kung shimming hot. O, eto ha. Ang kapulungan. Ito yung sinabi ni Marcolita. Time-honored tradition. Ano ba itong time-honored tradition? Congressman Marcoleta on how Congress PH dealt with the OVP budget in the past. It's using the time-honored tradition as parliamentary courtesy. So nangyari ni VP Sara, meron bang time-honored tradition as parliamentary courtesy? Wala, 'di ba? In line with the long-standing tradition of giving the office of the Vice President a parliamentary courtesy. Kaya nga, ang bilis-bilis noong 2023, 2022, 2024 na budget kasi ginamit ang time-honored tradition. Yung kay Lenny, ginamit din ang time-honored tradition. Kaya huwag kayong magpa-epal-epal dyan. Ang bilis lang kay Lenny noon. Ang bilis lang, walang question kasi ginamit ang time-honored tradition sa Kongreso. O, diba? Pero ngayon, sa 2025 budget ni VP Sara, ginamit ba nila? Hindi. Lalapain nila ang Vice Presidente. Bakit? May secret agenda, may script. O eto ha. Of the House, hindi po ba natin inaalala yung tinatawag po nating tradisyon dito sa ating institusyon sa mababang kapulungan? May tradisyon. Okay. Meron po kasing tradisyon, kaugnay po ng ating pinag-uusapan ngayon. Halimbawa po, ako bilang isa, sa tagal ko na po rito sa institusyon na ito, sa aking palagay, by next year, kung matapos ko po yung aking term, I would have completed 18 years in the House of Representatives. Meron po tayong tradisyon eh. It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition. Na naobserba ko po sa pananatili ko sa House of Representatives, Mr. Chair. Okay. Ang totoo po niyan, kung maalala nyo, Mr. Chair, noong 2023, naalala ko po, tinatalakay po yung budget ng Vice President. Tumayo po ang ating Senior Deputy Majority Leader. Si Sandro. Sandro Marcos. Ang panganay na anak ng ating Pangulo. One of the most amiable members of the House of Representatives. Alam ko yan din. Kasi hindi pa siya congressman din. Nagsilbi siya sa opisina na noon ay Majority Leader. Na ngayon ay Speaker. Martin Romualdez. Ganun po. Napakagalang na bata niya din. So, matagal na pala sa Congress si Kong Sandro? Doon siya nag-training. Alam mo, yung kanyang bearing, yung bearing. Makikita mo talaga, very professional, napakabait na bata. Okay. Hanggang sa maging ganap na congressman din. Bakit ko nababanggit ito, Mr. Chair? Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya, I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition Okay.
that the office of the in processing the budget of the Vice President, Opo. there are no questions being asked, sabi niya. So wala na And itatanong. because of that, Madam Chair, Mr. Chair, Oo. wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po Oh. ang budget ng Vice President. Oo. Ito ang tanong, Mr. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon, alam mo, pagka-tradition po ito, parang it was set in stone. Correct. Hindi basta-basta nawawala ito Mhm. Pinangangalagaan ito, nire-respeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin pinago? Oh. Pakisagot mo, Mr. Chair. Ah. So, gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon Oo. Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun, Ayun ang nagahari talaga. yun na nagahari. Totoo, At totoo. hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Correct. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Oo. Baka naman gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari 2023? It was the son of the president, the senior assistant majority leader, deputy majority leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget. Invoking the time-honored tradition kept by the House. Oo. In-approve kagad yung budget. So ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Ay, Sir iba, Chair, ano iba. ba nangyari? Nilaplap si Sarah. Gusto ko sanang itanong, Oo. ano po ba dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto niyong balikan po yun. Oo. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyon. Hindi po ba niyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office Mhm. as indicated by the Constitution. There you go. So tingnan niyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanongin. Kaya nga Paano po, tanong-tanong. mukhang Maganda. There you go, mga kabibig. O naintindihan nyo na, mga syunga nga mga supporters ng ibang bundok. O naintindihan nyo na. O Marcolita well explain everything. O sino ngayon ang pahiya? Sheminette or Shimanghot? Yun na. Kaya nga si BP Sara, talagang she has the right to be astig. She has the right to invoke. She has the right na sabi niya, bahala na ang Kongreso kung aaprubahan la ang aking OVP budget or hindi. Kasi ang dami mga paepal. Ang dami mga tanong-tanong nila na kesyo ganito, kesyo ganyan, confidential funds. Ginawa niyong drama ang 2025 budget hearing. 5 hours ang paglapa niyo kay VP Sara. Ang tanong, naging successful ba kayo? Maganda ba ang kinahinatnan nito? Or baka ginisa kayo na yung sariling mantika? Nakakaawa naman kung pati mga constituents kay ninyo ikinahihiya kayo. Yun lang po mga kabibigan ating latest labak-labak for today. So, anong mas maganda? Sheminette or Shimanghot? Or paepalish? Bye everyone. See you next time.